nakatapos ng pag-aaral, and we have been able to put up that business. And we made that successful. Yung mga kapatid ko po, no, yung isa CPA, yung isa ay engineer, at ako po, no, dahil sila ay magagaling. Ako ay gwapo lang. Ha? So, ano yung tinapos ko? Ay, cum laude lang ako. No? Sila magagaling. No? So, ano yung moral of the story? No? The moral of the story, just imagine kung hindi kami nangutang noon, malamang wala ako dito ngayon. Tama, hindi mali? Tama? Okay, kasi hindi mali. Okay, alright. So, lahat kayo ay mangungutang na? Lahat kayo mangungutang na? Amen? If qualified. Konti yung mga followers ko dito Kasi sa Cebu at sa Davao, ang dami mo napapa-amen Alright. Okay. Di ba? Sir, di ba? Tama? Ito ng utang. Okay? Kasi, ito yung in fact, ito yung isang nalaman ko. No? Ano ba yung difference kapag magpupunta ka ng negosyo na sarili mong pera ang ginamit versus inutang mo? Okay? Anyone, alam po ba niyo? May nagsabi sa akin, laundry shop owner din. Kasi, in fact, taga-Angeles yun no? Doon sa SMX Clark namin, no? Na laundry. Sabi niya sa akin, tinanong ko pala sa kanya, sabi ko, ma'am, wala ka bang pang-cash? Kasi kukunin niya 5 units. Sabi niya, meron. I'm totally liquid. Pero sabi ko, bakit ka mangungutang? Isa lang ang sinabi niya. Kasi, pag hindi ako nangutang, merong mga araw na babangon ka, sabihin mo sarili mo, parang masama ang pakiramdam ko ngayon. Tama? Ano ang mangyayari? So dahil masama ang pakiramdam mo, ano mangyayari? Wala na, di na magbubukas. Diba? Tama? Di na magbubukas, diba? Pero dahil, kung ikaw ay nangutang, may utang kang babayaran, kahit na masama ang pakiramdam mo, anong mangyayari? Lalakas ka. Babangon ka. Lalakas ka. May reason ka para bumangon. Because it pushes you forward. Tama, hindi mali. Amen po ba? Uy, lumalakas na ng konti. Okay. Yan po yung that's the fact of it, no? Paparentahan ko dun sa mga shoe brands. Diba? Is that insane? At time, it's an insane idea. Diba? Who would have known, diba? That idea now is eto. Because right now, SM is not about retail business. Diba? It's about rental business. Ngayon, paano niya pinut up yun? Wala siyang kapital. Wala siyang kapital. Okay? Wala siyang kapital. Paano po niya pinut up yun? It's all about utang. Okay? Kanino siya ng utang? Kanino siya ng utang? Bangko Sentral. Bangko Sentral? Hindi siya paputang. Kanino siya ng utang? Kaibigan, clean. Alright? Okay. Nangutang po siya sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Doon sa Chamber of Commerce po kasi ganito. No? Pag nangutang ka ngayon, dapat next Chinese New Year, babayaran mo na yan. No? 1 year? 1 year. Nangutang siya. And now, naput up niya yung the first SM store. No? It's in Carriera. That was about in 1958. Okay. Now, the next one is, ano yung unang mall sa Pilipinas? Ano yung unang SM mall sa Pilipinas? Ha? Carriedo. SM? Carriedo. Carriedo? That's the first department store. Okay. Pero yung SM mall, nasan yan? It's in North EDSA. North okay? EDSA. Doon sa mga taga-Quezon City po, bago naputang yung SM North EDSA, ano po yung lugar na yon? Ha? Ano yung lugar na yon? That's actually a marshland. No? Bodies of water. No? So, ganun po doon. No? Parang tapunan ng ewan. No? Yung SM
North EDSA na yun. But again, because he has this insane idea, sabi niya, I will put up, hindi niya pa alam na mall yung tawag doon, no? I will put up a mall in there. And again, ang ginawa niya, nangutang siya doon sa mga kaibigan niya sa Chinese Chamber of Commerce to put up that SM North EDSA. Okay? Ito pa yung huli. Nasaan tayo ngayon? SM MOA. Mall of Asia. Anong sinabi niya? What's the same idea before? Sabi niya, I wanted to put up a mall in the middle of that ocean. Tama? Kasi, itong tinutungtungan natin ngayon, ano po ito? Reclaim. Exactly. Tama? Di ba? Okay. So, ganun po. So, sabi ko nga, the world revolves around utak. Okay? And most successful businessman ay lahat ay ginagamit ang okay. Alright. Okay. Sige. Bakit kaya kinakagat yung yung 5% na loan? No? Yun, pinangungutang na nila, dadating pala yung container. Actually, before pa may baba yung container, sold out na yan. Pero lahat yun ay utang. No? Lahat yun, wala silang nilabas na sarili nilang pera. Alright? So ngayon, mangungutang na tayo? Okay, may isa na nag-yes, may isa na akong follower. Yes! Alright? Okay. So, that's how utang revolves, no? And ako personally, sabi ko nga sa inyo, I will not be here today if hindi po kami naglakas ng loob. Kasi alam niyo naman, ang mga Kapampangan ay, ano yung mga Kapampangan? Ano yung mga Kapampangan, sir? Cory. Pag sinabi Kapampangan, ano daw? Hindi, Kapampangan ay malago, masipag. Sabihin ko na mayabang. Ay, ganun ba? Oh. Totoo Tama? ba? Oo. Pero yung yabang, pinaninindigan. Alright? Kasi kung hindi po kami mayabang nun, just imagine. Di ba? Kung wala kami lakas ng loob nun. Sipin mo wala kang pera, pero magdi-distributor ka. Oh. Di ba? Paano yun? Di ba? Lakasan lang natin na loob. No? So yun po. Okay. Now, what I would like to introduce first, sino po si RFC? Alright? Si RFC, we started, it's about the vision of our founder, so si Mr. Domingo M. Guevara. Kung naalala niyo po, baka dito meron pa kayo yung mga TV sets na yung the cabinet. That was actually Ray Joel. Okay? Sino po dito yung meron pang gano'n? Okay, mamahalin na po yan. Okay, pang museum type na yan. Pwede nyo na ibigay sa kay Boss Toyo yan. Okay. Now, ano yung vision niya? No? He's a radio technician. Okay? Pero, radio at TV nyo ba? Yan. Alright. Okay. 50 branches nationwide. Ganun pa rin po, pinutulungan yung mga businessman na para magtagumpay katulad po ninyo. Katulad natin lahat. Alright? So yan po ang Radio Wealth Finance. Alright? So okay na po ba? Okay na? Okay? Okay na? Okay na. Okay, may dala-dala pa na sana ako eh. Okay. Ayaw niyo na? O gusto pa? Okay, kasi sabi nga nila, pagkapampangan ka ikaw ay Talkative. Talkative. secret yun. Okay. Alright, ito. May dala-dala ako dahil it's a partnership, with Express Clean at nag-attend kayo dito sa event na to. Kayo ay Pre-approve. okay, alam na pala ni Sir Kayo ay pre-approve. Alright, lahat po nag-attend dito. Palakpak naman dyan. Okay, ano lang po ang kailangan ninyo? Okay, you just need ID, valid ID, and proof of billing.
pre-approve po kayo up to ilan? 10 units. Okay. Pre-approve po kayo up to 5 sets. Okay, puntahan nyo lang po kami doon. 5 sets. Okay na ba yung 5? Alright. Okay. So, yan po yung pre-approve namin. Okay. Now, na-discuss na ba ni Bossing Arles? Meron daw siya discount, di ba? Magkano yung discount? 5,000. Okay. Pero huwag niyo kukunin sa akin yun, ha? Sa kanya yun, ha? Okay. Tapos, yes sir. Diba? Okay. So bakit hindi po lahat nag-dry clean? Yan. Ubus oras. Walang market. Tama? Ubus oras. Kasi para mag-dry clean ka, yun ang may gugugulin mo panahon dyan. Siguro at least 2 hours, 3 hours, no? Kasi mabusisi yan eh. Diba? Yes. Delikado, tama. Okay. Actually, pupunta ako sa point na yan. Bakit delikado? Pangalawa, ano pangalawa? Kailangan mo na, dahil matagal ginagawa, kailangan mo na sariling tao. Parang, it's not worth of cost. Tama? Pero yung reason po, no, ito yung na-research namin, pinaka-reason kung bakit walang ganang nagda-dry clean. Okay? Mali yung perception natin, akala natin walang market. There is market. No? In fact, ang laki ng market. No? Pansinin nyo lang, and I'm sure, pag naglagay kayo ng dry services dyan, marami talagang pupunta. Kasi walang ganang nagda-dry clean. No? And that is a niche market. The reason why walang ganang nagda-dry clean, kasi in highly regulated cities like this, no? Pasay, Mandaluyong, Quezon City, para makapag-dry clean po kayo, kailangan nyo ng ECC, Environmental Compliance Certificate. ECC. Kasi doon po pumapasok yung delikado. Kasi yung ginagamit po pala ng chemical pang dry clean ay harmful sa environment. No? Kaya kami po sa RFC, pinupush po namin yan because green energy yan eh. No? So hindi yan gumagamit ng harmful chemicals. No? So, yan lang yan. Steam lang. No? And then, magkano na nga yan? Yung monthly? 375. Ilan ang pwede nyo ipasok dyan? 5. Magkano ang dry cleaning? 250. Sabihin mo na, 250, 350. Sabihin na, average siguro 300. Okay? 300 times 5. 1.5 na kagad. O, ilang minuto? The minimum is about 36 minutes if I'm not mistaken. Average mo na siguro 45 minutes. Sipin mo, isang salangan, 1.5 na, kagad. 2 salangan, 3,000 na. 3 salang, 4,500 na. Bayad mo na yung pang-monthly mo. Diba? So that's why kami, pinupush talaga namin yan. Alright? And that is green energy. Alright? So, with that, kami po yung taga-RFC. So, kapag may mga katanungan po tayo, we're happy to welcome you there. No? Doon sa Davao, namin, we were able to release about, if I'm not mistaken, 57 sets. Dahil may pre-approved. Okay? So, ngayon, yung challenge, sana mas malaki, no? So, ang pre-approval po natin is until today. So, get it, no? So, you are pre-approved up to 5 sets po. Alright? So, with that, maraming pong salamat. Si Jeff David. Maraming salamat po. Alright. Palakpakan niyo po natin ulit, Sir Jeff.